Yan, dahil tag-ulan ngayon mga boss, napansin nyo ba yung pumapasok sa shop natin? Ayan. So, biktima na naman to ng malakas na ulan mga bossing. Eto na naman, Toyota Wigo, yung isi-share natin ngayon. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo yung naapektuhan ulit pagka nakakahigop to ng tubig or napapasukan yung ating air cleaner box. Tunog diesel No? So ito Toyota Wigo na naman na first generation. Ayan, paparinig ko na naman sa inyo yung ingay. Ito mga boss, binuksan na nila to yung valve tappet chinek na, pero hindi yun ang nagiging problema sa mga ganitong pag nakakahigop ng tubig mga boss. Narinig nyo ba yung andar nito mga boss? So may ipapakita pa ako sa inyong isang gagawin din natin na Kia Sportage. Yung andar din paparinig ko rin sa inyo. Op! Uy! Kabila! Habang pumaparada nga yung Toyota Wigo natin, ay papakita ko rin sa inyo yung halos kasabayan nito na dumating na makina rin ang naging problema. Eto siya mga bossing. Buksan mo ngayon. Ano yan eh, connecting rod yan eh. Sa ilalim na yan, makina. Hindi ka ba naubusan ng langis? Hindi naman. Kanina lang yan, bigla lang ganyan. Buti nakaabot ka pa rito. Namamatay na yan, i-stack up yan eh, katagalan. Patay mo na ito. Sama ng ano? Katok. Balik tayo sa Toyota Wigo mga boss. So dalawa ang gagawin natin ngayon. Tapos buksan mo to. Tunog diesel. Huwag mo patayin. Lagay mo sa parka. Ayan mga boss, tag-ulan na naman ngayon. Ito na naman Toyota Wigo, isang biktima ng nakahigop na naman ng tubig. So sa nagtatanong paano nakahigop, dito po yan mga sir. Pagbarado yung mga drainage mo rito kabilaan. Dito na po aapaw yan hanggang pupunta dito sa air cleaner. Pwede nyo yung tunog. Ayan. Kita nyo yung bakat ng tubig. Ayan. Mukhang binuksan na rin. Siguro chinek up kung may problema yung valve tappet. Pero sa mga ganyan tunog mga boss, hindi valve tappet ang problema niya. Ayan ah. Umilaw EBS. Ito buksan nyo na to. Top overhaul, pati cranky sa ilalim. Tanggal connecting rod. Ito natin. Kalasin mo na. Toyota Wigo 1 KRA. Nakalas na nga natin yung timing cover. Ayan mga boss. So natanggal na rin si valve cover. Pinatanggal ko rin dito yung crankcase tsaka mga timing chain. So dito sa cylinder head niya mga boss, wala tayong ipapavalve setting dyan. Wala tayong ibang gagalawin kundi doon lang tayo magche-check sa piston or connecting rod. Yun lang po ang nagiging problema sa mga ganitong Toyota Wigo. Yan. Laksa, yung ano naman, yung happiness. Naglulugaw. Si Cabin J naglulugaw. Ayan, halos umiyak na. Natanggal na nga natin yung cylinder head. Ayan, ang ginawa ko naman dito ay inikot-ikot ko na yung crankshaft. So tinitingnan ko yung litaw ng piston. Ayan, yung number 2 natin. Ayan, okay siya. So sunod naman natin number 1. Ayan.
Number 1. So pareha siya mga boss. Ayan. Dapat ganyan po ang litaw ng piston ng mga Toyota Wigo. Pero sa number 3, titingnan natin. Ay, gas. Ayan, medyo kumakalang pa Kalang. mga bossing. Medyo may pagkatigas pa. Kung mapapansin nyo mga boss, ayan, lubog siya. Oh. Lubog. Ayan. Yung number 3 sa connecting rod po. Nadali. Mer, tanggalin mo itong number 3. Connecting rod. Ayan. Number 3 lang? Oo, lubog yung number 3. Isang connecting rod lang nadali nito. Yung ano doon? So, ayan, natanggal na natin yung number 3 na lubog mga boss. So, ito yung ano, itsura ng pagbunot ng piston. Pakita mo Kalyabing Chamer. Yan mga idol. Yan, baluktot. Baluktot ang kaligayahan. Baluktot na baluktot. Ayan, ang letter C na naman. Yan, ang sakit ng Wigo. Pagka nakakadali ng tubig yung ating air cleaner. Ayan, oh. Ito yung sumasayad. Mga idol. Ayan, sumasayad na dun sa liner. Buti naman hindi gumasgas ng husto. Ito, may konti din to. Mabingit ito eh. Ayan, oh. Baluktot. Yung letter C. Tingnan natin dito. So, kayang-kaya pa ng liha to. Lilihain na lang natin to. Kalyabing Chamer, ano to? Linisin, karbonin mo na itong iba. No? Linisin mo na yung ibang ano, parts para salpak lang tayo na salpak. Yan lang gagalawin natin mga bossing. Kung alin lang yung baluktot. Yan lang yung gagawin natin. Isang connecting rod. Ito madihan na lang, no? Oo, liha na lang yan. Wala namang problema ang barbola niyan. Wala tayong gagalawin dyan sa barbola. Yun yung na lang. Carbonin mo to ah. Yan, good. Ganyan ang tamang litaw ng ano, ng piston ng Wigo. Ayan oh. Naka-osli yung number 3, lubog. Sobrang baluktot. Yan, number 1. Parehas din. Ayan. Ulitin natin number 2. Yan, parehas lang. Parehas lang. Ayos, yun lang, number 3 lang. Yan mga boss, nakalas na ni Kalyabing Benji yung makina nitong Kia Sportage. So papakita lang namin sa inyo kung ano nangyari, kung bakit may martilyo sa loob. Ayan mga boss oh. Yan, putol po yung sigunyal. Ito. Yan. Naghiwalay na. Yan oh, kita nyo yung alog. Ayan. Ayan, papakalas ko kay Kalyabing Benji para makita din ng may-ari. Kasi iniwan lang tong Kia Sportage dito. Ayan, para makita rin niya kung mapanood to. So gagawa tayo ng part 2 pag nabuo na natin tong Kia. So papakalas ko lang yung sigunyal. Ay, kakalasin mo nga Benji yung sigunyal. Pagpapagin na to. Ha? Napapipiliin ko siya kung bubuhin pa namin yan o buong makina na. Yan mga boss, eto na yung Kia Sportage na maingay ang andar. Ayan. So kita natin na putol talaga yung crankshaft niya, no? Yan, putol na putol yan mga boss. Kahiwalay na talaga siya, oh. Buti nakaabot pa to sa shop. So ano ba naging dahilan nito pagkaputol? So mga ganito mga boss. Ayan, tulad yan, may tama yung mga sa main bearing niya. Yung mga ganyang problema, minsan yung natutuyuan ng langis, mahinang oil pump, laging nag-overheat. Yan po, nagsasuffer niyan yung crankshaft natin. Kaya napuputol yan. Yun po tatlong dahilan na yun. Once na may gasgas po yung mga main bearing, lahat niyan, Conrad, ibig sabihin po niyan, mahina yung supply ng langis natin or yung oil pump. Maaring natutuyuan din kayo or nag-overheat palagi. Kaya po nadadali tong crankshaft natin. Ayan, so overhaul talaga mangyayari nito, general overhaul. So iniwan lang kasi sa atin to. Ayan, sana makita nung may-ari, no, na ganito yung sitwasyon ng kanyang makina, na ibaba na natin. Tapos yung lumalagatok talaga sa loob ay etong kanyang crankshaft na putol na pala. Buti nakarating pa sa atin. Ayan, so update ko kayo mga boss pagka
pinago ni Serto na ipa-overhaul. Gagawa tayo ng part 2 dito mga bossing. Ayan. Yan ang nangyari sa Kia Sportage niya. Ayan, okay. So, tapos tayo dito sa Sportage. Naibaba na natin. Balik ulit tayo dun sa Toyota Wigo na ginagawa natin mga boss. So, dalawang vlog natin ngayon. Sportage saka Wigo. Ayan yung bagong connecting rod natin. Ayan, nagpalit na rin ako ng Conrad bearing, piston ring. Ayan po ang mga pinalitan natin. Natapos na natin palitan ng connecting rod. Ayan mga boss, oh, inikot-ikot ko na siya para tumaas na yung number 3 at masilip na natin kung parehas yung bitaw ng piston. Ayan mga bossing, parehas na. So malinis na nga rin pala yung mga piston natin. Ito pala sinabay ko na rin bagong piston ring. Pinalitan ko na rin. Tsaka Conrad bearing. Okay. Ayos. Cylinder head na ang sunod. Nabuo na nga natin yung makina niya. So nagsasali na si Kalyabing Chammer ng langis. Ayan. Tapos sunod naman dyan, magkukulan tayo. Magbi-bleeding rin tayo mga boss. Mga idol, sa Toyota na kayo, safe na kayo dito. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Walang ligtas sa tag-ulan yung Wigo na first gen. Yung first generation na Wigo. Bleeding natin din. Tapos natin yung salina ng langis. Ayan, coolant na naman tayo mga boss. Pag natapos tayo rito magsalin, ayan, i-start na natin. Sabay bleeding tayo ng coolant. Ayan, makikita na natin yung andar ng ating Toyota Wigo na connecting rod lang talaga pinalitan natin. Piston ring, ayan, Conrad bearing. Mababalik natin to sa stock na andar mga boss. So, tingnan nyo, pagka pinaandar natin to ay hindi na katulad to ng andar na bago dinala sa atin. Hindi natin daw. Kabit mo na battery para mapaandar natin. Tingnan natin kung wala nang ano dyan sa loob, walang karpintero. Tingnan natin mga idol kung natanggal na ba yung... Ito guys, oh. Yan, isang peraso lang. Natanggal na ba yung magano yan? Start. Tuloy-tuloy mo lang doon, huwag mong revolusyonal, pabayaan mo lang siyang ano, manginig sa una. Yeah, fire. Sige lang. Yeah. Yan, wala na yung lagutok. Check dol kung may mga leak. Pa-warm up mo lang, wag mo lang i-revolution muna. Bago rin kasi yung piston ring nito. Pinalitan na natin ang piston ring. So wala tayong ginalaw dyan mga boss. Wala tayong pinabalb setting sa masisap. So connecting rod lang, tsaka piston ring pinalitan natin. Bleeding lang tayo ng coolant. Bleeding muna. Oh, mandar na. Nakailaw ABS. So, ang odo niya is 210,000. Ayan. So, nagsambahan sa ulan. Pag tag-ulan talagang may nagagawa tayong Toyota Wigo. Ayan, umaandar na mga boss. So,
Pa-idle lang, idle lang muna natin or bleeding muna tayo ng coolant bago natin i-revolution mamaya. Yan mga boss, habang nagbi-bleeding tayo ng coolant, so nung dinala rito, sobrang ingay. Tingnan nyo ngayon mga boss, oh. Wala na siyang lagatok sa loob. Wala na siyang lagatik sa loob. So ayan, road test na natin yung ating Toyota Wigo muna bago natin tawagan si customer. Start. Alright, easy na natin. Road test muna tayo mga bossing. Balik sa normal ang dating tunog. Matulin pa rin mga boss. Dito lang tayo paikot-ikot sa village kung saan yung shop natin. So lalabas tayo dun sa gate pala ng Golden Gate, no, sa subdivision, para maturo ko yun sa inyo papasok sa amin. Sige, lalabas tayo. So ito yung shop namin mga bossing. Ayan, dinaanan natin, di ba? Ayan yung shop natin. Ayan, naghuhukay pa nga kami dyan. So ayan yung shop. So lalabas tayo mga boss, ha. Ayan, kurbada dito. Ito naman yung school, kung saan madadaanan nyo yan papasok sa amin. Ayan, ayan yung eskwelahan. So yan yung madadaanan nyo mga boss. So mag-umpisa tayo dun sa gate, sa may guardhouse. Lalabas lang tayo. So maraming naliligaw talaga rito papasok sa atin, ano, pagka hinanap tayo. Sa likod mga gamit. So ayan, hindi na tayo makakalabas mga boss. Doon sana tayo sa may Alphamart, no? So parada tayo. So kung mapapansin nyo, ayan yung guardhouse mga bossing, yung gate na yan. Ayan. Kung galing kayong Alabang to Alabang, so SM South Mall, kakanan lang kayo dito. Pag galing naman kayong Baclaran o di kaya sa Pote, ay kaliwa naman. So ayan yung guardhouse natin. Ayan. So balik tayo para pagpasok nyo dyan mga boss. Ayan. Babalik lang ako para may turo ko. Road test na naman tayo nitong Wigo.
So, okay na tong Toyota Wigo natin. So ayan, kung galing ka ng guardhouse, yan, papasok dito. Malabo pa sa salamin. So ayan natin. Yan, para luminaw. Ito yung camera. Yan, malinaw na. So ayan mga boss, kung galing ka dito sa guardhouse, ay makikita nyo sa 7-Eleven. So pag natumbok nyo sa 7-Eleven, kakanan ka agad tayo rito. Ayan, kakanan tayo. Ayan, may dalawang ano naman to, may isang diretso, may isang pakaliwa. So dito tayo sa kaliwa mga boss. Ayan, kakaliwa tayo rito. Ano bang street to? Hindi ko lang maaaring. Basta Tapland Avenue, no? Ayan. Etong kalsada nung no entry mga boss, nire-repair kasi yan. Pag naayos yan, magiging one way na tunda na to. So didiretso kayo rito. Pero sa ngayon, kakaliwa muna tayo. Ayan, dito sa may eskwelahan. Kasi nire-repair pa yung ano na yan eh. Tumbok na tumbok yung shop namin dyan. Pag lalabasan niya. So ayan mga boss, ito yung eskwelahan, yung dinaanan natin kanina. Pabalik. Yan. Ayan, pagliko nyo rito sa dulo ng eskwelahan na to, ayan. So malapit na tayo mga boss. Eto na yun. Yung kalsadang no entry kanina, dito ang labas nun. Ayan o. Papakita ko lang sa inyo. Yan. Dito ang labas niyan. Ito na yung shop natin mga bossing. Yan, napakabilis lang. Ayan, nagtapos lang tayo. Yan yung Honda City, nilabas na rin natin. So, naghuhukay pa kasi kami ng drainage dyan para maayos talaga natin yung shop. Ayan, makikita nyo, Jojo Garage. Ayan, may Tutachi dyan na tarpaulin. Yan, ito na yung sa atin mga bossing. Ayan, pasok ulit natin tong Wigo. Ito na yung shop. So isa na lang natira at dalawa. So nagtapos talaga tayo ngayon. Ngayong araw. Ayan mga boss, okay na yung Toyota Wigo natin. Baluktot na naman ang collecting rod dahil sa napasukan na naman ng tubig yung kanyang air cleaner. Ayan, so ingatan lang natin yung ating mga ganitong Toyota Wigo na mga first gen, yung mga first generation na Wigo. Ay yan, sakit talaga niyan. Pag napasukan ng tubig yung air cleaner, automatic yung mga boss pag hindi nyo napansin. Baluktot ka agad sa connecting rod yan. Pag napaandar nyo naman yan, nagkakaroon na siya ng maingay na tunog, lagat